tingin natin palipadhakin po ito at it is basically part of a propaganda war against the impeachment. Walang batayan ng napaulat na kudeta sa House of Representatives. Yan ang giit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kahapon araw ng Huwebes, April 9 nang lumabas ang impormasyon tungkol sa pagtatangka umanong palitan sa pwesto si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boydi III ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ito ay matapos umano ang pag-uusap ni Representative Arroyo at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Ridon, mayorya pa rin ang House members ang suportado ang pamuno ni Speaker D. Wala rin anyang dahilang magsulong ng palit liderato sa gitna ng congressional break. Paniwala nito, bahagi ng propaganda laban sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte ang chismis na kudeta sa House of Representatives. Ang lagi naman hong tanong on these things is who will stand most to benefit, no? Pagka nagkaroon po ng ganito. Siyempre, wala pong iba, kundi po yung kampo po ng ini-impeach na public official. There is no reason to undertake a coup during a long break. Sa Mayo pa ho babalik eh. So if someone actually wanted to do a coup, it should have been launched on the first week of actual session. Samantala, mariing pinabulaanan ni Congresswoman Arroyo ang ulat ng pagpapatalsik kay Speaker D. Anya, nananatili ang kanyang tiwala sa pamuno ni Speaker D sa kapulungan. Patuloy din anya ang mutual support nila ng House leaders sa isa't isa. Lumabas ang panibagong ugong ng kudeta sa Kamara bago ang isasagawang pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay VP Duterte sa April 14 o susunod na Martes. Dito inaasahan ang pagpresenta ng mga ebidensya at testigo laban sa Vice Presidente. Kilalang mentor at kaalyado ni VP Duterte si dating Pangulong Arroyo. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.